So ito na naman, bumanat na naman ng ipokrita kong kumari. Ang abogadang butangera. Okay? Na kumari ko, na auntie nyo naman. Pakinggan natin ang kumari ko. Alright. Sabi nga natin, walang uwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kundi pa talaga may saya talaga itong kumari ko. Bawal daw ang kurap at tamad sa administrasyon ni Ngagwa. And speaking of, bawal ang tamad at kurap. Hindi ba si BBM mismo, tamad, si BBM mismo, kurap. Yung pinsan niya, tamad, kurap. Ay nila magtrabaho. Hindi sila lumalaban ng patas. Si BBM lagi lang tulog. Sumisinghot. Nagigising na lang, hindi alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. Pagkatapos, pagkagising, diba, yung mga ninakaw ng pinsan niya, ayun, binubulsan naman nilang magkasama. Yan ang chika ha, daw ha. Pero diba, very known naman sa pagiging kurap ng magpinsan na ito. So kung bawal ang kurap at tamad, ano pag ginagawa niyong magpinsan dyan sa pwesto? Hindi ba pwedeng bilang role model, BBM, ikaw ang manguna? Ikaw ang manguna. Yung mga buwaya dyan sa House of Reptiles, alam nating lahat kung gaano kakurap at katamad ang mga taong yan. Bakit tamad? Kasi kung di ba naman talaga tamad yung mga yan, ayaw nang magtrabaho. Ang gusto na lang, di ba, umani ng pera mula sa kaban ng taong bayan. Di ba? Tapos sa arte kang ganyan. Napaka-ipokrita mo. My God. Can you imagine kung gaano ka-ipokritong babaeng ito? Bawal ang kurap at magnanakaw. Samantala yung amo niyang unang-unang kurap at tamad. Minsan-minsan na nga lang natin makita yan tas dumudugo pa yung gilag. Alam mo, Alona, napakasalbahe ng ugali mo. Napaka-impacta ng ugali mo. Sinasabihan mo na tamad, natutulog si PBBM tapos pagising sumisinghot. Yun po yung naalala ko Sinabihan po niya na tamad, natutulog, and then sumisinghot. Napakasama ng ugali mo. Kagagaling lang sa ASEAN Summit ni PBBM at siya yung nagtatrabaho. Ano bang ginagawa ng idol nyo? Anong ginagawa ng idol mo? Hindi ba pakikipag-away? Napakasama ng ugali mo. Alam nyo mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo yung kanyang account sa TikTok. Kayo po ang bahala kung gusto nyo pong i-report. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Yung akusasyon mo na corrupt, yung sinasabi mong corruption, patunayan niyan sa korte. Hindi yung kuda kayo ng kuda. Kung mambalasubas kayo at maglapastangan sa Pangulo, sa administrasyon, wagas. Palibasa, hindi kayo napapanagot. Palibasa, nasa ibang bansa kayo, or palibasa, walang pumupuna sa inyo. Kaya inaraw-araw nyo na yung ginagawa nyo. Napakasalbahin nyo talaga. Yung mga binibitawan yung salita na sinasabi nyo na tamad, tutulog-tulog, sumisinghot. Patunayan nyo yan. Dahil ang nakikita naman namin, ginagawa naman ng Pangulo yung best niya sa pagtatrabaho niya para makapag-serbisyo bilang Pangulo. Napaka-unfair na ginagawa nyo. Nagtatrabaho yung Pangulo pero kung bastos ninyo, grabe. Daig pa niya ang gumawa ng malaking kasalanan sa inyo. Ano bang kasalanan niya? Kung nasusukol yung mga idol nyo, hindi niya kasalanan yun. Kasalanan niya ng mga idol nyo. May mga ginawa silang mali. At hinahabol na sila ngayon. Tapos ngayon, ikaw, inaraw-araw mo, palibasa, hindi ka napapanagot sa mga ginagawa mo. Kaya dapat talaga yung NBI or CIDG, dapat tignan ang account nito Dahil sumusobra na mga kababayan, umaabuso na po siya sa mga pinagsasasabi niya. Sinasabi pa po niya, dumudugo daw po yung gilagid ni PBBM. Yung ginagawa mo, Alona, panlalait pang-iinsulto, hindi naman criticism yan Okay lang naman na mag-criticize kayo. Pero hindi naman kailangan or bakit kailangan niyo pang mambastos or mang-insulto or gumawa ng kwento. Yung sinasabi mo tamad, walang ginagawa, natutulog, sumisinghot, yun ay kasinungalingan. OA kayo sa mga ginagawa nyo Hindi kalayaan sa pagpapahayag ang ine-exercise nyo. Pangi-insulto, pangbubuli ang ginagawa nyo. Pangungutya, minamalay nyo yung mga tao sa gobyerno, si PBBM.
sa pamamagitan ng inyong pang-iinsulto. And apparently, may mga natutuwa dyan sa ginagawa nyo. Kaya dapat talaga ang NBI or PNP panagutin ng mga ito dahil sumusobra na po, marami pong gumagaya sa kanila. So sana naman mapanagot sila. Sobra na abuso na umaabuso po sila sa kalayaan nilang magpahayag. Hindi na po yan karapat-dapat, hindi na katanggap-tanggap dahil meron na po silang na-violate na batas. Dapat po sa otoridad natin, panagutin nyo naman po ang mga ito. Sumusobra na po. Gumagawa ng mga intriga, kwento, kasinungalingan, pambabastos, pangungutya, pangiinsulto. Hindi naman basta tao yung ginaganyan nyo Presidente ng Pilipinas. Bakit kayo dumating sa ganyang sistema or ganyang sitwasyon na kayo ay wala ng respeto? Sumobra na kayo sa inyong kalayaan. Puro kayo ganyan. Pero ano bang nangyayari sa mga sinusuportahan nyo? Hindi ba minamalas na bibigo? Nakikiusap kami kung gusto nyo mag-criticize sa Pangulo, sa gobyerno, okay lang Pero i-criticize nyo yung trabaho niya. Pero yung gagawin nyo ng kwento na tamad, natutulog, sumisinghot, yun ay kasinungalingan Yung gagawa nyo ng intriga, yung gagawa nyo ng mga chismis, siya na rin nagsabi, di ba yun daw yung chismis. May nabanggit siya na chismis or chika, yun po yata yung term na ginamit niya, patungkol dun sa sinasabi niyang corruption. Siya yung nagsabi, naalala ko, chika or chismis. So ano yan? Di ba? Kasi wala kayong pakialam kung chismis or chika or kung totoo or hindi yung sinasabi niyo. Ang pakialam niyo lamang, ang concern niyo is masabi niyo yung gusto niyo sabihin dahil alam niyo may mga pwedeng maniwala sa inyo, bebenta yung mga sinasabi nyo. Anong resulta? Nagagalit yung mga tao, lalo na yung mga supporter nyo. Nagagalit dun sa sinisiraan nyo. Yan ang sistema nyo. Noong pa, 2015 pa lang, ganyan na kayo, hanggang ngayon, ganyan kayo. Dahil alam nyo, effective Kaya talaga kung hindi kayo mapapanagot, hindi talaga kayo titigil Napakasama na ng ugali nyo, ang sama na ng ginagawa nyo. Hindi na yan katanggap-tanggap. Akalain mo nagtatrabaho si PBBM, sasabihin nyo tamad, walang ginagawa. Ano bang kayo, ano may pagmamalaki nyo sa idol nyo? Bukod sa pakikipag-away. In my opinion, kung sino man ang nakikita ko nagtatrabaho between sa idol nila, sa gusto nilang maging presidente, at kay PBBM, si PBBM po ang nagtatrabaho. At walang gustong gawin, kundi makipagkasundo na para makapagtrabaho sila ng maayos, at may taguyod ang Pilipinas sa huling 3 taon na kanyang panunungkulan. Tapos sasabihan mo ng ganyan, tamad. Ang kapal mo naman. 'Di ba? Medyo kumapal palalo yung mukha mo. Kayo mga kababayan, ito po, yun po yung kanyang account, no? Kung gusto niyo pong sagutin ang kanyang mga content, kung gusto niyo pong mag-comment sa mga sinasabi niyang hindi tama, hindi maganda, pwede niyo gawin. Kung gusto niyo pong i-report, bahala po kayo. Ano pong masasabi niyo dito sa babaeng ito? Talaga naman po, sa totoo lang ako pinanggigigil dahil kabastusan na po yung ginagawa niya Wala na po sa lugar. Okay lang mag-criticize, huwag lang mambastos, gumawa ng kasinungalingan, mga intriga, or wag lang yung mga chismis, chika. Huwag yung daanin sa ganyan. Ang punahin nyo yung trabaho, yung resulta ng trabaho, pero yung personalan kayo, sumusobra na kayo, abuso na kayo sa inyong kalayaang magpahayag. Hindi na tama yan. Ang dasal ko, sana mapanagot kayo isa-isa. Lahat kayo na gumagawa ng ganyang estilo, sana mapanagot kayo.